Isang malakas na kalabog ang bumasag sa masayang tugtugin ng birthday party. Sinundan ito ng isang matinis na sigaw. "Ethan, anak!" Para kay Lily, na nakatayo sa isang sulok ng malawak na hardin, ang lahat ay tila bumagal. Kanina lang, ang hangin ay puno ng halakhak ng mga batang mayayaman at amoy ng mamahaling pabango. Ngayon, napalitan iyon ng takot. Ang mga bisita ay napaurong. Ang kanilang mga mukha ay nabahiran ng pagkabigla. Sa gitna ng lahat, sa tabi ng isang eleganteng three-layered na cake, nakahandusay ang batang si Ethan. Si Ethan, ang nag-iisang anak ni Don Roberto, ang kanyang munting amo. Ang batang lalaki na mayroong lahat ng bagay sa mundo. Naramdaman ni Lily ang pamilyar na pakiramdam, ang pagiging hindi nakikita. Sa edad na 11, sanay na siyang maging anino lamang sa mansyon na ito. Siya ang anak ni Aling Martha, ang labandera. Ang kanyang mundo ay ang pagtulong sa kusina, ang pag-iwas sa daan ng mga bisita, at ang pangarap na balang araw ay makatikim din siya ng ganoong klasing cake. Ngunit ngayon, habang nakatingin sa katawan ng batang lalaki na nangingisay sa damuhan, walang halaga ang cake. Walang halaga ang mga lobo at mga regalo. Ang tanging mahalaga ay ang gulat sa mga mata ni Don Roberto. Isang taong kilala sa kanyang bakal na disposisyon, ngayon ay parang isang gusaling gumuho. "Tumawag kayo ng ambulansya! Bilis!" Sigaw nito, ang kanyang boses ay basag sa pag-aalala. Mabilis ang mga pangyayari. Dumating hindi lang isa, kundi siyam na magkakaibang sasakyan ng mga kilalang espesyalista. Bumaba ang mga doktor na may dalang mga itim na bag. Ang kanilang mga mukha ay seryoso. Napuno ang sala ng mga kagamitang medikal na ngayon lang nakita ni Lily. Pumasok siya sa loob, sumunod sa kanyang ina na nag-aalok ng tubig sa mga nagkakagulong katulong. Mula sa siwang ng pinto, tanaw niya ang eksena. Si Ethan ay nakahiga na sa sofa, napapalibutan ng mga doktor na nagsasalita ng mga salitang hindi niya maintindihan. Walang lagnat. Blood pressure is stable but erratic. Could it be a seizure? Anaphylactic shock? Umiling ang isang matandang doktor. Nag-run na kami ng test. Walang allergen sa system niya, sir. Everything appears normal, pero hindi siya magkamalay. Narinig ni Lily ang paghikbi ng kanyang ina sa kanyang tabi. "Diyos ko, kaawaan niyo po ang bata," bulong nito. Si Don Roberto ay parang isang leon na hindi mapakali, pabalik-balik sa kanyang paglalakad. "Anong ibig niyong sabihin na normal ang lahat? Nakita ninyo ang anak ko. He collapsed. Do something." Ngunit walang magawa ang siyam na doktor. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang teorya, ngunit walang makapagsabi kung ano ang tunay na dahilan. Ang oras ay lumilipas at ang pag-asa ay unti-unting nauubos. Napayoko si Lily, ang kanyang mga mata ay lumibot sa sahig na marmol at doon niya nakita iyon, ang basag na baso. Ito ang baso ng gatas na iniinom ni Ethan bago siya bumagsak. Natapon ng puting likido, kumalat sa makintab na sahig. Maingat siyang lumapit, nagkunwaring nagpupulot ng mga piraso ng bubog para hindi mapansin. Habang pinupulot niya ang isang piraso, may naamoy siyang kakaiba. Hindi ito amoy ng gatas, hindi rin ito amoy ng cake o ng anumang pagkain sa handaan. Ito ay isang amoy na pamilyar sa kanya. Napapikit siya. Sa kanyang isipan, bumalik siya sa kanilang maliit na probinsya. Naalala niya ang kanyang lola na laging nagbababala sa kanya tungkol sa isang partikular na halaman sa kanilang bakuran. Isang halaman na may maliliit at makukulay na bulaklak. "Huwag na huwag mong hihipuin yan, apo," sabi ng kanyang lola. "Ang mga bulaklak ng lantana, maganda sa paningin, pero may lason na nakatago. Ang amoy. Iyon ang amoy ng dinikdik na dahon ng lantana. Mahina lamang, halos hindi mapansin, ngunit para kay Lily, ito ay kasing linaw ng sikat ng araw." Bigla siyang napatayo. Kailangan niyang sabihin ito.
Kailangan malaman ng kanyang ina. Hinanap ng kanyang mga mata ang ina at nakita niya itong kausap si Yaya Elena, ang personal na yaya ni Ethan. Si Yaya Elena, na laging seryoso ang muka at tila laging may malalim na iniisip. Nay, nagsimula si Lily, lalapit sana siya. Ngunit bago pa man niya matawag ang pansin ng ina, nagtama ang kanilang mga mata ni Yaya Elena. At sa isang iglap, nagyelo si Lily sa kanyang kinatatayuan. Ang mga mata ni Yaya Elena ay hindi nagpapakita ng pag-aalala o takot, tulad ng ibang mga kasambahay. Ang mga yon ay matalim, malamig, at puno ng isang babala na tumagos hanggang sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Isang tingin na malinaw na nagsasabing, manahimik ka kung ayaw mong pagsisihan. Nanatiling nakatayo si Lily sa gitna ng sala. Ang mga paa niya ay tila napako sa sahig na marmol. Ang lamig ng tingin ni Yaya Elena ay gumapang sa kanyang buong katawan. Mas malamig pa kaysa sa aircon ng mansyon. Nawala sa isip niya ang amoy ng lantana, ang mga doktor, at ang nag-aalalang si Don Roberto. Ang tanging naroroon ay ang babala sa mga mata ng yaya. Isang babala na nagsasabing may mga sikretong mas mabuting hindi na malaman. Lily anak, halika rito, huwag kang pakalat-kalat. Hinila siya ng kanyang inang si Aling Martha palayo sa eksena. Nakakahiya sa mga bisita, doon ka lang muna sa kusina. Hindi narinig ni Aling Martha ang usapan ng mga mata. Hindi niya nakita ang panganib na naramdaman ng kanyang anak. Para sa kanya, ang mahalaga ay manatili sila sa kanilang lugar, ang hindi makagulo, ang manatiling hindi kapansin-pansin para hindi mawalan ng trabaho. Pero para kay Lily, huli na ang lahat. Nakita na siya. Sa kusina, pinaupo siya ng ina sa isang maliit na bangko. Hayaan mo na ang mga doktor sa kanilang ginagawa, anak. Ipagdasal na lang natin si Sir Ethan. Tumango lang si Lily, ngunit ang isip niya ay lumilipad. Paano niya sasabihin sa ina ang kanyang naamoy? Sasabihin ba nitong guni-guni niya lang iyon? O mas malala, magagalit ito dahil sa pag-iisip niya ng masama laban sa kapwa kasambahay? Pero Nay, sinubukan niyang magsalita. Shhh! Saway sa kanya ni Aling Martha habang nakikinig sa mga nangyayari sa labas. Ang amo galit na. Mula sa kusina, dinig na dinig nila ang sigaw ni Don Roberto. Ang boses nito ay dumadagundong sa buong bahay. Siyam kayo! Siyam sa pinakamagagaling na doktor sa bansa. At wala man lang ni isa sa inyo ang makapagsabi kung anong nangyayari sa anak ko. Anong klaseng mga doktor kayo? Binabayaran ko kayo ng milyon-milyon para sa wala. Narinig ni Lily ang panginginig sa boses ng ina. Bawat sigaw ng amo ay tila isang yugyug sa kanilang munting mundo. Ang trabaho ng kanyang ina ang bumubuhay sa kanila. Ang mansyon na ito ang kanilang tahanan. Isang maling galaw lang, isang maling salita, at maaari silang mapalayas. Sino nga ba naman siya para pakinggan? Isang 11 anyos na anak ng labandera, laban sa salita ng siyam na espesyalista. Kinagat ni Lily ang kanyang labi. Tama ang kanyang ina. Ang manahimik ang pinakaligtas na gawin. Ngunit habang lumalalim ang gabi at dinala na si Ethan sa kanyang kwarto na ginawa ng isang pansamantalang hospital room, hindi mapakali si Lily. Ang imahe ng batang lalaki na nangingisay ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. At ang amoy ng lason, hindi niya kayang manahimik lang. Naghintay siya hanggang sa maging abala ang lahat. Ang mga doktor ay nag-uusap sa sala. Ang kanyang ina at ibang katulong ay naghahanda ng kape. Dahan-dahan, walang ingay. Umakyat si Lily sa ikalawang palapag. Ang bawat hakbang niya sa malambot na carpet ay pinakikiramdaman niya. Huminto siya sa tapat ng kwarto ni Ethan. Bahagyang nakaawang ang pinto. Sumilip siya sa maliit na siwang. Nakahiga si Ethan sa kama,
May nakakabit na kung ano-anong tubo sa katawan. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng makina na sumusubaybay sa tibok ng kanyang puso. At sa tabi ng kama, nakaupo si Yaya Elena. Akala ni Lily ay nagbabantay lang ito, ngunit may kakaiba sa kanyang ginagawa. Nakayuko si Yaya Elena, ang bibig niya ay malapit sa tainga ng natutulog na bata. Mayroon siyang ibinubulong. Hindi marinig ni Lily ang mga salita, pero ang tono ay sapat na para kilabutan siya. Hindi iyon tono ng pag-aalala. Ito ay malamig at tila may halong kasiyahan. Para itong isang ahas na bumubulong ng isang sumpa. Biglang huminto sa pagbulong si Yaya Elena at dahan-dahang lumingon sa direksyon ng pinto na para bang naramdaman niyang may nanonood. Mabilis na umatras si Lily, ngunit huli na. Bumukas ang pinto. "Anong ginagawa mo rito, bata ka?" Tanong ni Yaya Elena. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng diin. Wala po." Nauutal na sagot ni Lily. "Tinitingnan ko lang po si Sir Ethan." Lumabas si Yaya Elena sa kwarto at isinara ang pinto sa likuran niya. Lumapit ito kay Lily at sa ilalim ng madilim na ilaw ng pasilyo, ang kanyang anino ay tila mas malaki at mas nakakatakot. "Sinabi ko na sa'yo, hindi ba?" sabi ni Elena. Ang bawat salita ay mabagal at malinaw. May mga bagay na hindi mo dapat pinakikialaman. "Pero may naamoy po ako." Buong tapang na sinabi ni Lily, kahit na ang kanyang puso ay kumakarera na. Isang mapaklang na ngiti ang sumilay sa labi ni Yaya Elena. "Naamoy? Batang katulad mo, maraming nasa isip. Baka gusto mong gumawa ng kwento para mapansin? Para maging bida?" Hinawakan ni Elena ang maliit na braso ni Lily. Ang pagkakahawak ay hindi mahigpit, pero ang lamig nito ay tumatagos sa balat. "Makinig ka sa akin." Bulong nito. Ang kanyang hininga ay may amoy ng menthol. "Ang nanay mo, masaya sa trabaho niya, hindi ba? Sayang naman kung dahil sa malikot na imahinasyon ng anak niya, bigla siyang mapagbintangan. Halimbawa, mapagbintangan na nagnakaw. Madaling magtanim ng ebidensya sa mansyon na ito. At kapag nangyari yun, hindi lang kayo mapapalayas. Makukulong ang nanay mo. Naiintindihan mo ba?" Napuno ng luha ang mga mata ni Lily. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang pisngi. Ito ang kanyang pinakamatinding kinatatakutan. Ang mapahamak ang kanyang ina. Binitawan ni Elena ang kanyang braso. "Mabuting bata," sabi nito na may pagbabanta. "Bumalik ka na sa kusina at kalimutan mo na ang lahat ng naamoy mo." Tumalikod si Yaya Elena at pumasok muli sa kwarto ni Ethan. Iniwan si Lily na nanginginig sa pasilyo. Tumakbo si Lily papunta sa kanilang maliit na silid sa servants' quarters. Humagulgol siya sa kanyang unan, pinipigilan ang anumang ingay. Takot na takot siya. Ngunit sa ilalim ng takot, mayroong umuusbong na galit. Mali ito. Alam niyang mali ito. Nang tumahan siya sa pag-iyak, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Kailangan niya ng patunay. Isang bagay na hindi maitatanggi. Naghintay siya hanggang hating gabi nang sigurado siyang tulog na ang lahat. Alam niya kung saan ang kwarto ni Yaya Elena, katabi lang ng silid ni Ethan. Gamit ang liwanag mula sa kanyang munting cellphone, maingat niyang pinihit ang seradura ng kwarto nito. Hindi nakalock. Sa loob, malinis at simple ang lahat. May isang maliit na kama, isang aparador, at isang mesa. Sa ibabaw ng mesa may isang lumang litrato, ngunit hindi iyon ang kanyang hinahanap. Binuksan niya ang drawer ng aparador. Mga damit. Sa pangalawang drawer, mga personal na gamit. At sa ilalim ng mga panyo, nakapanya ito. Isang maliit na pakete, gawa sa papel na nakatupi. Dahan-dahan niya itong kinuha at binuksan. Sa loob, merong isang pulbos na kulay berde. Hindi niya alam kung ano ito, pero alam niya sa kanyang puso na ito na ang simula ng kasagutan.
Ang opisina ni Don Roberto sa loob ng mansyon ang kanyang santuwaryo. Gawa sa dark mahogany ang mga pader, amoy katad at mamahaling alak ang hangin. Dito siya ang hari. Bawat desisyon, bawat utos na susunod. Ngunit ngayong gabi, ang kanyang kaharian ay naging isang kulungan. Hawak niya ang isang baso ng whiskey pero hindi niya ito iniinom. Nakatitig lamang siya sa kulay amber na likido habang umiikot ito sa baso. Sa labas ng pinto, ang mga bulungan ng mga doktor ay parang mga peste na gumagapang sa kanyang pandinig. 24 na oras na ang nakalipas at ang kanyang anak ay nananatiling walang malay. Walang silbi ang pera, walang silbi ang kapangyarihan. May isang sobre na nakapatong sa kanyang mesa. Kulay puti, walang pangalan, walang address. Ipinasok lang daw yon sa ilalim ng gate kaninang umaga. Binuksan niya ito kanina at hanggang ngayon, ang mga salita ay tila nakaukit sa kanyang isipan. Ang buhay ay inutang sa buhay, Don Roberto. Hindi nababayaran ng pera ang abo. Napahigpit ang hawak niya sa baso. 5 taon. 5 taon na niyang ibinaon ang alaalang iyon, ngunit heto't bumabalik ito para multuhin siya. Ang sunog sa kanyang paggawaan ng tela. Napapikit si Don Roberto at bigla bumalik ang lahat. Ang amoy ng nasusunog na kemikal. Ang itim na usok na bumabalot sa kalangitan. Ang sigaw ng mga manggagawa. At ang kanyang desisyon. Sir, kailangan nating i-shutdown ang buong facility. May mga natrap sa loob. Sigaw ng kanyang plant manager noon, si Mang Tonyo. Hindi maaari. Sagot niya, ang isip niya ay nasa milyon-milyong pisong halaga ng mga makina at tela. Apulahin niyo ang apoy sa West Wing. I-save ang mga equipment. The insurance won't cover everything. Pero sir, ang mga tao ay mapapalitan. Ang mga makina, hindi. Iyon ang mga salitang binitiwan niya. Mga salitang pumatay kay Mang Tonyo at sa 5 pa niyang tauhan. Mga salitang tinakpan niya ng malaking halaga ng pera. Pambayad sa mga pamilya, pampaareglo sa kaso, pantahimik sa media. Akala niya, tapos na. Akala niya nabili na niya ang katahimikan. Ngayon, ang liham na ito ay isang pagpapahiwatig. Isang banta. May kinalaman ba ito sa nangyayari kay Ethan? Imposible. Isang aksidente ang sunog. Ang sakit ni Ethan ay... sakit lang. Hindi ito maaring ganti. Binuksan niya ang pinto ng opisina. Kailangan niya ng hangin. Habang naglalakad siya sa pasilyo, nakita niya si Yaya Elena na nag-aayos ng mga gamit sa labas ng kwarto ni Ethan. Ang babaeng ito. Sa gitna ng kaguluhan, siya lamang ang nananatiling kalmado at mahusay. Siya ang tanging taong pinagkakatiwalaan niya nang buo sa tabi ng kanyang anak. Yaya, tawag niya. Lumingon ito. Sir Roberto, kumusta ang anak ko? Ganoon pa rin po, sir. Pero pinupunasan ko po siya at tinitiyak na komportable siya. Mayroong sinseridad sa boses nito na nagbibigay sa kanya ng kaunting kapanatagan. Huwag po kayong mag-alala, sir. Malakas si Ethan. Lalaban po siya. Tumango si Roberto, nagpapasalamat sa simpleng mga salitang iyon. Siya ang kailangan niya ngayon. Isang taong matatag. Habang paalis na si Yaya Elena, may isa pang anino siyang napansin sa dulo ng pasilyo, malapit sa kanyang opisina. Isang maliit na anino. Ang anak ng labandera, si Lily. Nakasilip ito sa pinto ng kanyang opisina, tila may hinahanap. Nang makita siya nito, mabilis itong umatras, gulat at takot ang mababasa sa mukha. Biglang kumulo ang dugo ni Don Roberto, ang kanyang pagiging paranoid, ang kanyang galit sa kawalan ng kontrol ay nabaling lahat sa maliit na bata. Hoy, bata! Sigaw niya. Ang kanyang boses ay umaling-awngaw sa tahimik na pasilyo. Anong ginagawa mo riyan? Nagnanakaw ka ng tingin sa opisina ko? Napayuko si Lily. Nanginginig ang mga balikat.
Hindi po, sir. Napadaan lang po. Napadaan? Anong gagawin ng isang katulad mo sa pasilyong ito? Ang lugar mo ay sa kusina. Huwag na huwag kitang makikita ulit dito, naintindihan mo? Alis. Tumakbo ang bata palayo. Ang mga paa nito ay halos hindi gumagawa ng ingay sa makapal na carpet. Naiwan si Don Roberto na humihingal. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Bakit niya sinigawan ng bata? Isa lang itong musmos. Napailing siya. Pagod lang ito. Stress. Ang takot ay ginagawa siyang isang halimaw. Bumalik siya sa tapat ng kwarto ni Ethan. Mula sa salaming bintana sa pinto, pinagmasdan niya ang kanyang anak. Ang payapang mukha nito, ang dibdib na marahang tumataas baba. Ito lang ang mahalaga, ang kanyang tagapagmana, ang kanyang buhay. Biglang bumukas ang pinto at nagmamadaling lumabas ang isa sa mga private nurse. Namumutla ito. "Sir," sabi ng nurse, ang boses ay nanginginig. "Sir, kailangan niyo pong pumunta ngayon din." Naramdaman ni Don Roberto ang pagbagsak ng kanyang sikmura. Anong nangyayari? "Ang lagnat po. Biglang tumaas ng sobra. Hindi po namin mapababa." Hawak ni Lily ang dalawang bagay sa kanyang nanginginig na kamay. Ang maliit na pakete ng berdeng pulbos at ang kupas na litrato ni Yaya Elena kasama ang isang lalaking pamilyar sa kanya mula sa mga lumang dyaryo sa bodega. Si Mang Tonyo, ang plant manager na nasawi sa sunog. Ang lahat ng piraso ay nag-ugnay na sa kanyang isipan. Ang amoy, ang pagbabanta, ang lihim na pagbulong, ang litrato. Ito ay paghihiganti. Isang mabagal, maingat, at nakamamatay na paghihiganti. Hindi na ito tungkol sa pagiging anak ng labandera. Hindi na ito tungkol sa takot na mawalan ng trabaho. May isang batang inosente na unti-unting pinapatay at siya lang ang nakakaalam ng katotohanan. Kasabay ng balita na lalong tumaas ang lagnat ni Ethan, naramdaman ni Lily na naubos na ang kanyang oras. Hindi na sapat ang pulbos at litrato. Kailangan niya ng ebidensya na direktang mag-uugnay kay Elena sa lason. Isang bagay na hindi kayang ipaliwanag ng mga doktor. Alam niya kung saan magsisimula. Sa kusina, doon laging inihahanda ni Yaya Elena ang mga pagkain ni Ethan, lalo na ang gatas at isang espesyal na herbal tea na sinasabi nitong pampalakas daw. Naghintay siya ng pagkakataon. Nang tawagin si Yaya Elena ng mga doktor para tanungin muli, iyon na ang kanyang hudyat. Mabilis ngunit maingat, nagtungo siya sa malawak at tahimik na kusina. Ang lugar na dati puno ng amoy ng masasarap na pagkain ay tila naging isang laboratorio ng kasamaan sa kanyang paningin. Binuksan niya ang mga cabinet, isa-isa. Mga delata, mga pampalasa, mga imported na tsokolate. Wala doon. Sumunod, ang refresh mga prutas, gulay at ang gatas ni Ethan. Kinuha niya ang karton ng gatas at inamoy ito. Wala. Malinis. Ibig sabihin, inihahalo lang ang lason bago mismo ipainom. Napatingin siya sa isang maliit na estante kung saan nakalagay ang mga tsaa at bitamina ni Yaya Elena. Doon, may isang garapon na walang marka. Puno ng mga tuyong dahon na katulad ng sa halaman ng lantana. Nang bubuksan na sana niya ito, isang malamig na boses ang pumuno sa katahimikan ng kusina. Ang isang munting daga ay laging bumabalik sa pinagtataguan ng keso. Napatalon sa gulat si Lily at nabitawan ng garapon. Mabuti na lang at hindi ito nabasag. Nakatayo sa pintuan ng kusina si Yaya Elena. Ang kanyang mga braso ay magkasalikop sa dibdib. Hindi ito galit. Ang mas nakakatakot, ito ay kalmado. Tila inaasahan na niya ito. "Alam ko na ang lahat," sabi ni Lily. Ang boses niya ay maliit ngunit buo. "Alam ko kung sino ang lalaki sa litrato mo. Alam kong nilalason mo si Sir Ethan." Isang mahinang tawa ang kumawala sa mga labi ni Yaya Elena. Isang tawang walang kagalakan. "At ano ang gagawin mo sa nalalaman mo? Munting anino?"
Sino ang maniniwala sa'yo? Ang anak ng labandera? Lumakad ito palapit. Bawat hakbang ay mabigat. Binigyan kita ng pagkakataon, Lily. Sinabihan kitang manahimik. Pero tulad ng iyong ama-amahan, matigas din ang ulo mo. Wala kang karapatang idamay si Ethan. Bata siya. Wala siyang kasalanan. Sigaw ni Lily. Ang galit ay nagsisimula nang talunin ang kanyang takot. Ngumiti si Yaya Elena. Isang ngiting nakakakilabot. Kasalanan? Ang amo natin? Alam ba niya ang ibig sabihin ng salitang yan? Inilibing niya ang aking asawa sa ilalim ng abo at pera. Ngayon, matitikman niya ang sakit ng mawalan ng isang minamahal. Sa isang iglap, nagbago ang lahat. Hinubad ni Yaya Elena ang kanyang simpleng gintong kwintas sa leeg. Nagulat si Lily sa kanyang ginawa. Isang magandang kwintas, hindi ba? Sabi ni Elena, ipinapakita ito kay Lily. Regalo ng aking asawa bago siya mamatay. At sa harap mismo ng mga mata ni Lily, hinila ito ni Elena ng buong lakas. Naputol ang kadena. Ang mumunting piraso ng ginto ay nahulog sa sahig. Bago pa makakilos si Lily, mabilis na kinuha ni Elena ang kamay niya at isiniksik ang naputol na kwintas sa bulsa ng kanyang bestida. Anong ginagawa mo? Gulat na tanong ni Lily. Hindi ito sumagot. Sa halip huminga ito ng malalim at, tulong! Magnanakaw! May magnanakaw dito! Ang sigaw ni Yaya Elena ay matinis at puno ng desperasyon. Sapat na para marinig sa buong mansyon. Halos kaagad pumasok ang ina ni Lily na si Aling Martha. Kasunod ang iba pang mga kasambahay. Ang nakita nila ay si Yaya Elena na umiiyak sa isang sulok at si Lily na nakatayo sa gitna. Gulat na gulat. Anong nangyari, Elena? Tanong ni Aling Martha, puno ng pag-aalala. Ang kwintas ko, ang tanging alaala ng asawa ko. Humagulgol si Elena, sabay turo kay Lily. Nakita ko siya. Pinakialaman niya ang gamit ko. Kinuha niya. Hindi totoo. Sigaw ni Lily. Nay, maniwala ka sa akin. Ngunit ang mga mata ng kanyang ina ay napuno ng takot at pagdududa. Lily, anak, ano ito? Tingnan niyo ang bulsa niya. Pakitingnan niyo. Utos ni Elena. Nanginginig ang kamay ni Aling Martha habang lumalapit kay Lily. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Dahan-dahan, ipinasok niya ang kanyang kamay sa bulsa ng bestida ng anak at inilabas niya ang putol na gintong kwintas. Ang katahimikan na sumunod ay mas malakas pa kaysa sa sigaw. Ang mukha ni Aling Martha ay gumuho. Ang pag-asa sa kanyang mga mata ay napalitan ng matinding kabiguan at hiya. Sa sandaling iyon, dumating si Don Roberto. Ang mukha ay gusot dahil sa problema sa anak. Anong kaguluhan ito? Ang anak ko ay nag-aagaw buhay at nag-iingay kayo rito. Sir, nagsimula si Yaya Elena. Ang kanyang mga luha ay patuloy sa pag-agos. Patawarin niyo po ako sa abala. Pero ang batang ito, ninakaw niya po ang kwintas ko. Ipinakita ni Aling Martha ang kwintas sa kanyang palad. Nakita ni Don Roberto ang ebidensya. Nakita niya ang umiiyak na si Elena, ang pinagkakatiwalaan niyang yaya. At nakita niya si Lily, ang batang sinigawan niya kanina. Sa kanyang isip na puno ng galit at pag-aalala, simple lang ang konklusyon. Hindi po totoo. Desperadong sigaw ni Lily. May lason po siya. Nilalason niya si Ethan. Tumahimik ka! Dagundong ng boses ni Don Roberto. Walang hiya. Pinalamon ko kayo. Pinatira sa bahay ko. Ito ang isusukli niyo sa akin. Pagnanakaw at kasinungalingan. Lumuhod si Aling Martha. Sir, patawarin niyo po ang anak ko. Bata lang po siya. Parang awa niyo na po. Ang pagmamakaawa ng ina ang nagsilbing huling pako sa ataol. Para kay Don Roberto,
Iyon ay isang pag-amin sa kasalanan. Palayasin ang mag-inang. Yan! Sigaw niya. Ang kanyang daliri ay nakaturo sa pinto. Ayoko nang makita pa ang pagmumukha niyo sa pamamahay ko. Ngayon din. Habang sa pilitang hinihila ng mga gwardya si Lily at ang kanyang humahagulgol na ina, palabas ng kusina, isang malamig na patak ng ulan ang tumama sa salamin ng bintana. At sa huling pagkakataon, napatingin si Lily kay Yaya Elena. Nakatayo ito sa likod ni Don Roberto. Ang mga luha ay tuyo na. At sa mukha nito, may isang malamig, mapagtagumpay na ngiti. Ang pagkakahila ng mga gwardya ay magaspang at walang awa. Bawat hakbang palayo sa mansyon ay tila isang pagtapak sa nagbabagang uling para kay Lily. Ngunit ang mas masakit kaysa sa kahihiyan ay ang tunog ng paghagulgol ng kanyang ina. "Patawad, sir. Parang awa niyo na." Paulit-ulit na sinasabi ni Aling Martha, ang kanyang boses ay basag at halos hindi na marinig dahil sa pag-iyak. Itinulak sila palabas sa malaking pinto. Ang dating init at liwanag ng mansyon ay napalitan ng malamig at madilim na gabi. At kasabay ng pagsara ng pinto, bumuhos ang malakas na ulan na tila nakikidalamhati sa kanilang sinapit. Wala na. Ito na ang katapusan. Nakatayo sila sa gitna ng malawak na driveway, basang-basa sa ulan. Ilang sandali pa, lumabas ang isa pang katulong at inihagis sa kanilang paanan ang isang itim na plastic bag, ang kanilang mga damit at kakarampot na ari-arian. Isang tagumpay para kay Yaya Elena. Isang kabiguan para sa katotohanan. Niyakap ni Aling Martha ang kanyang anak. "Anak ko, bakit Lily? Bakit mo ginawa iyon?" Hindi na sumagot si Lily. Anong sasabihin niya? Paano niya ipapaliwanag ang isang katotohanang walang sinuman ang handang pakinggan? Naramdaman niya ang bigat ng mundo sa kanyang mga balikat. Dahil sa kanya, nawalan sila ng lahat. Ngunit habang nakayakap siya sa kanyang ina, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa bintana ng kwarto ni Ethan sa ikalawang palapag. Isang madilim na anino ang gumalaw sa likod ng kurtina. Alam niyang si Yaya Elena iyon at alam niya kung anong susunod na mangyayari. Ngayong wala na sila, wala nang sagabal sa plano nito. At sa sandaling iyon, isang tunog ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Mas malakas pa kaysa sa lagaslas ng ulan. Isang matinis at tuloy-tuloy na tunog mula sa loob ng mansyon. Ang tunog ng heart monitor na nag-aalarma. Ang tunog ng isang buhay na bumibitaw. Nagyelo ang dugo sa mga ugat ni Lily. Ito na, ang huling dosis, ang katapusan ni Ethan. May 200 sa harap niya. Ang isa ay ang paglakad palayo, kasama ang kanyang ina, tungo sa isang buhay na walang kasiguraduhan. Ang isa pa ay ang pagtakbo pabalik sa impyernong nagpalaya sa kanila. Tumingin siya sa kanyang inang umiiyak. Pagkatapos ay tumingin siyang muli sa bintana, sa itaas. Hindi niya hahayaang mangyari ito. "Nay, sorry po." Pulong niya. Binitawan niya ang kamay ng kanyang ina. At bago pa man ito makakilos, tumakbo siya. Tumakbo siya ng buong bilis na hindi niya alam na taglay niya. Ang kanyang mga mumunting paa ay lumilikha ng tilamsik sa mga naipong tubig ulan. "Hoy! Saan ka pupunta, bata?" Sigaw ng isang gwardiya. Ngunit huli na sila. Mabilis siyang nakalusot sa gilid sa daanang para sa mga hardinero. Nagtago siya sa likod ng isang malaking paso. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Ang mga gwardiya ay nagkatinginan, nag-aalangan kung hahabulin ba ang isang bata sa gitna ng ulan. Ang pag-aalinlangan nilang iyon ay sapat na. Muli siyang tumakbo, umikot sa likod bahay at pumasok sa pinto ng kusina na bahagyang naiwang bukas. Wala ng ingay, walang mga doktor, walang sigaw. Tanging ang nakakabinging tunog ng flatline mula sa itaas. Tinahak niya ang hagdanan, 2 baitang sa bawat hakbang. Ang kanyang paghinga ay putol-putol. Ang kanyang damit na basa
ay dumidikit sa kanyang balat. Nang marating niya ang tapat ng kwarto ni Ethan, ang pinto ay nakasara. Hindi siya nag-isip. Ginamit niya ang lahat ng natitira niyang lakas at ibinangga ang kanyang munting katawan sa pinto. Bumukas ito. Ang eksena sa loob ay parang isang masamang panaginip. Ang mga makina ay tumutunog ng walang tigil. Nakahiga si Ethan. Ang kanyang muka ay maputlang maputla. At sa tabi niya, nakatayo si Yaya Elena. Sa kanyang kamay, may hawak itong isang baso ng tubig kung saan mayroon siyang inihalong isang likido mula sa isang maliit na bote. Ang huling pait ng lason. Dahan-dahan niya itong itinatapat sa bibig ng walang malay na bata. Huwag! Ang sigaw ni Lily ay pumuno sa silid. Napalingon si Yaya Elena. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at galit. Ikaw na naman! Paano ka nakapasok dito? Hindi sumagot si Lily. Tumakbo siya papalapit sa kama at sinubukan niyang agawin ang baso. Umalis ka rito, demonyong bata. Sigaw ni Elena. Itinutulak siya palayo. Ngunit si Lily ay kumapit ng mahigpit. Ito na ang huling pagkakataon. Hindi ko po hahayaan, sabi niya habang nagpupumiglas. Hindi ninyo siya papatayin. Wala kang pakialam dito. Ang mukha ni Elena ay nag-iba. Puno ng galit na naipon sa loob ng 5 taon. Dapat lang mamatay ang lahi nila, mga mamamatay tao. Sa gitna ng kanilang paghahatakan, natabig ang baso. Tumapon ang laman nito sa puting kumot, nag-iwan ng isang basang marka na may bahagyang kulay berde. Nang makita ni Elena na nabigo ang kanyang plano, binalingan niya ng masamang tingin si Lily. Hinawakan niya ito sa magkabilang balikat at iniyugyog ng malakas. Sinira mo ang lahat! Sinira mo ang hustisya para sa asawa ko! Umiiyak na si Lily, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa desperasyon. Tumingin siya diretso sa mga mata ni Yaya Elena, mga matang puno ng sakit at paghihiganti. At sa huling hininga ng kanyang katapangan, isinigaw niya ang mga salitang babago sa lahat. Alam ko po kung sino ang asawa ninyo, pero inosente si Sir Ethan. Biglang natigilan si Yaya Elena. Ang kanyang mga kamay ay nanatiling nakahawak sa balikat ni Lily, ngunit ang galit sa kanyang mga mata ay napalitan ng pagkalito. Parang huminto ang oras. Tanging ang walang katapusang tunog ng heart monitor ang pumupuno sa nakabibinging katahimikan. Ang nakabibinging tunog ng heart monitor ang unang sumalubong kay Don Roberto nang buksan niya ang pinto ng kanyang opisina. Para iyong isang sentensya ng kamatayan na ipinaparinig sa buong mansyon. Tumakbo siya. Walang halaga ang kanyang dignidad bilang isang milyonaryo. Siya ay isang ama na natatakot mawalan ng anak. Pagdating niya sa pasilyo, nakasalubong niya ang mga doktor at nurse na nagmamadali ring pabalik sa silid. Nang marating nila ang pinto, ang eksenang bumungad sa kanila ay nagpatigil sa lahat. Hindi ito ang inaasahan nila. Ang monitor ay nagpapakita ng isang tuwid na linya. Si Ethan ay maputla at walang galaw. Ngunit sa tabi ng kama, hindi ang mga nurse ang abala. Si Yaya Elena ay nakatayo. Ang mukha ay puno ng galit na hindi pa niya nakikita dati. At sa harap nito, hawak-hawak nito sa balikat ang anak ng labandera, si Lily. Basang-basa ang bata, nanginginig, ngunit nakatitig ng diretso kay Elena. Anong ibig sabihin nito? Ang tanging nasabi ni Don Roberto, ang kanyang boses ay paos. Ang mga salita ni Lily ang bumasag sa tensyon. Inosente si Sir Ethan! Tila may kung anong naputol sa loob ni Yaya Elena. Binitawan nito si Lily. Ang kanyang mga mata, na puno ng pagkalito, ay dahan-dahang napunta kay Don Roberto na nakatayo sa may pinto. At doon, gumuho ang lahat ng kanyang pagpipigil. Inosente? Sigaw niya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Puno ng sakit at puot na naipon sa loob ng 5 taon. Ang anak mo inosente? Paano naman ang asawa ko?
Roberto, inosente rin siya, pero hinayaan mo siyang mamatay. Napaatras si Don Roberto na tila sinampal ang pangalan. Tinawag siya nito sa kanyang unang pangalan. Si Tonyo, ang aking Tonyo. Humagulgol si Elena. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Nagmakaawa siya sa'yo. Sinabi niyang may mga taong naiwan sa loob. Pero ano ang sinabi mo? Ang mga tao ay mapapalitan, ang makina hindi. Naaalala mo pa ba, ha? Bawat salita ay tila isang punyal na sumasaksak sa puso ni Don Roberto. Ang kanyang pinakatatagong kasalanan, ngayon ay isinisigaw sa harap ng lahat. 5 taon. Patuloy ni Elena. 5 taon akong naghintay. Nagpanggap akong isang mapagkakatiwalaang yaya sa sarili mong pamamahay. Inalagaan ko ang anak mo, habang ang puso ko ay unti-unting pinapatay ng galit. Akala mo nabili mo ng pera ang katahimikan? Hindi. Ang utang na buhay ay buhay din ang kabayaran. Nang hina ang mga tuhod ni Don Roberto, bigla niyang naunawaan ang lahat. Ang liham, ang sakit ni Ethan. Ito pala ang parusa. Ito ang multo ng kanyang nakaraan. Habang si Elena ay nagwawala sa kanyang pagdadalamhati, isang maliit na boses ang nagsalita. Lason po iyan, sabi ni Lily, nakaturo sa basang kumot. Lason po mula sa halaman na lantana. Napatingin ang lahat sa kanya. Ang matandang doktor ay lumapit. Ano ang sinasabi mo, bata? Si Lily, sa kabila ng takot, ay tumayo ng tuwid. Sa probinsya po namin, itinuturo po ng mga matatanda na iwasan ang halaman na iyon. Ang amoy po ng dinikdik na dahon nito ay naamoy ko sa baso ng gatas ni Sir Ethan noong una siyang bumagsak. Pero nag-run kami ng toxicology reports. Walang lumabas na lason, sabi ng isa pang doktor. Hindi niyo po yun makikita sa dugo agad-agad, paliwanag ni Lily, na inaalala ang mga sinabi ng kanyang lola. Pero may palatandaan po. Sabi po ng lola ko, tingnan daw po ang mata. Sa ilalim po ng liwanag, mayroon pong maliliit na berdeng tuldok sa ugat sa likod ng mata. Iyon po ang senyales. Nagkatinginan ang mga doktor, puno ng pagtataka at kaunting hiya. Kinuha ng matandang doktor ang kanyang maliit na flashlight at ophthalmoscope. Maingat niyang sinuri ang mga mata ni Ethan. Isang sandali ng katahimikan. Diyos ko! Bulong ng doktor, hindi makapaniwala. Nandito nga. All this time, tama ang bata. Sa isang iglap, ang kaguluhan ay napalitan ng organisadong pagkilos. Get the antidote protocol for cardiac glycoside poisoning. Now! Utos ng doktor. Ang mga nurse ay nagmamadaling kumilos. Ang tunog ng flatline ay napalitan ng mabilis na pag-iniksyon ng gamot. Sa gitna ng lahat, si Don Roberto ay nanatiling hindi gumagalaw. Nakatingin siya kay Elena, na ngayon ay napaluhod na sa sahig, talunan at umiiyak. Pagkatapos, tumingin siya kay Lily. Ang batang pinalayas niya. Ang batang pinagbintangan niyang magnanakaw. Ang batang nagsasabi ng totoo mula pa sa simula. Ang batang nagligtas sa kanyang anak habang siya at ang kanyang siyam na magagaling na doktor ay mga bulag. Kasabay ng pagdating ng mga pulis para kunin si Elena, isang nurse ang sumigaw. Doktor, mayroon na pong tibok. Mahina, pero bumabalik na. Isang kolektibong buntong hininga ng ginhawa ang narinig sa silid. Si Ethan ay lalaban. Si Ethan ay mabubuhay. Ngunit para kay Don Roberto, may isang bagay na namatay sa loob niya ng gabing iyon, ang kanyang pagmamataas. Dahan-dahan, lumakad siya papalapit kay Lily. Ang mga pulis, mga doktor, at mga kasambahay ay nagbigay daan. At doon, sa harap ng lahat, sa harap ng munting batang babae na nakasuot ng basang bestida, dahan-dahang lumuhod si Don Roberto. Hindi dahil sa pasasalamat, kundi dahil sa matinding hiya.
Ang mga sumunod na araw ay kakaiba para kay Lily. Ang mansyon na dati niyang tinaguan ay naging isang lugar ng tahimik na paggalang. Ang mga kasambahay na dati, halos hindi siya pinapansin ay ngingitian siya. Ang mga doktor, bago sila tuluyang umalis, ay isa-isang nagpasalamat sa kanya. "You have a gift, young lady," sabi ng matandang doktor, ginugulo ang kanyang buhok. "You see things that others don't." Si Lily ay tatango lang. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang mga papuri. Sa puso niya, siya pa rin ang 11 anyos na anak ni Aling Martha, ang kanyang ina. Iyon ang pinakamalaking pagbabago. Ang dating takot sa mga mata ni Aling Martha ay napalitan ng ningning ng pagmamalaki. Gabi-gabi, bago sila matulog sa kanilang silid na ibinalik sa kanila, yayakapin siya nito ng mahigpit, walang salita. Pero sapat na ang init ng yakap para iparamdam ang lahat. Isang umaga, 3 araw matapos ang gabing iyon, ipinatawag sila ni Don Roberto sa hospital room ni Ethan. Ang ingay ng mga makina ay napalitan na ng katahimikan. Ang mga tubo ay wala na. At sa kama, nakaupo si Ethan, nakasandal sa mga unan. Payat pa rin ito at maputla, pero ang kanyang mga mata ay bukas at gising. "Halika, Lily Martha," sabi ni Don Roberto. Ang boses niya ay mahinahon. Ibang-iba sa dating dumadagundong na utos. Dahan-dahang lumapit si Lily. Nahihiya pa rin siya, lalo na't nakatingin sa kanya ang batang muntik ng mamatay. Hindi nagsalita si Ethan. Tumingin lang ito sa kanya. Pagkatapos, dahan-dahan, itinaas nito ang kanyang kamay. Nanginginig pa ito at mahina, pero iniabot nito sa kanya. Nag-aalangang inabot ni Lily ang kanyang kamay. Nang magdikit ang kanilang mga palad, naramdaman niya ang marahang pagpisil mula sa mga daliri ni Ethan. Isang pisil ng pasasalamat na mas malinaw pa kaysa sa anumang salita. Ngumiti ito sa kanya. Isang maliit, mahinang nanangiti. Pero iyon ang pinakamagandang nanangiting nakita niya sa buong buhay niya. Naramdaman ni Lily ang pag-init ng kanyang mga mata. Sa wakas, ang bigat sa kanyang dibdib ay tuluyan nang nawala. Sa mga sumunod na linggo, nakita ni Lily ang unti-unting pagbabago ni Don Roberto. Hindi na ito ang hari sa kanyang opisina. Madalas na itong umuupo sa tabi ni Ethan, nagbabasa ng mga libro para sa kanya, o simpleng nanonood lang habang natutulog ito. Isang hapon, nakita ni Lily si Don Roberto na dumating mula sa labas. Ang suot nitong mamahaling suit ay may bahid ng putik sa laylayan. Ang mukha nito ay pagod, ngunit may kapayapaan sa kanyang mga mata na ngayon lang niya nakita. Narinig niyang sinabi nito sa kanyang ina, "Pinuntahan ko ang puntod ni Tonyo at kinausap ko ang mga pamilya ng ibang biktima. Humingi ako ng tawad. Tumigil sa pagpupunas ng mesa si Aling Martha. Ano po ang sabi nila, sir?" Napabuntong hininga si Don Roberto. "May galit pa rin at naiintindihan ko. Pero marami rin ang handang magpatawad. Ang pagpapatawad, iyon pala ang mas mahirap gawin kaysa ang magbayad ng pera." Nakatayo sa sulok, naintindihan ni Lily ang bigat ng mga salitang iyon. Ang amo ay natututong maging tao. 1 buwan pagkatapos ng insidente, muling ipinatawag ni Don Roberto si Lily at ang kanyang ina sa opisina. Ang parehong opisina kung saan siya sinigawan at pinalayas. Ngunit ngayon, ang hangin ay hindi na mabigat. "Maupo kayo," sabi ni Don Roberto. Sa mesa, sa halip ng mga papeles ng negosyo, mayroong isang folder na may nakasulat na The Ethan and Lily Foundation for Workers' Welfare. "Nagdesisyon na ako," sabi niya habang binubuklat ang folder. "Hindi ko na kayang magpatakbo ng isang company na nabahiran ng kasalanan. Ibebenta ko na ito. At ang lahat ng kikitain, ilalagay ko sa isang foundation." Ipinakita niya ang mga plano. Magtatayo sila ng mga libreng klinik,
Magbibigay ng scholarship sa mga anak ng manggagawa at mag-aalok ng legal assistance para sa mga naaabuso sa trabaho. Hindi makapagsalita si Lily. Ang pangalan niya, nakasulat sa tabi ng pangalan ni Ethan. Ikaw ang nagligtas sa buhay ng anak ko, Lily. Sabi ni Don Roberto. Ang kanyang mga mata ay seryoso. Pero higit pa roon, iniligtas mo rin ang aking kaluluwa. Tinuruan mo ako na ang boses ng isang tao, gaano man kaliit, ay may kapangyarihang baguhin ang lahat. Tumayo siya at lumapit kay Lily. Hindi na siya nakatingin dito bilang anak ng katulong. Nakatingin siya sa kanya bilang isang tao. Gusto kong bigyan ka ng isang bagong kinabukasan, sabi niya. Hindi bilang isang anino sa mansyon na ito, kundi bilang isang iskolar. Ako na ang magpapaaral sa iyo, Lily, hanggang sa makatapos ka ng kolehiyo. Ang tanging hihilingin ko sa iyo ay ang pangako na hinding-hindi ka titigil sa pagsasabi ng katotohanan. Napatingin si Lily sa kanyang ina. Si Aling Martha ay tahimik na umiiyak, ngunit ngayon, ang mga luha ay dahil sa kaligayahan. Isang pangarap na hindi niya kailanman inisip na posible ay inilalatag na sa kanilang harapan. Isang bagong simula. Lumipas ang 5 taon. Ang araw ay mainit, ngunit ang hangin ay puno ng amoy ng bagong pintura at pag-asa. Nakatayo si Lily sa gitna ng isang bagong tayong gusali. Hindi ito isang mansyon. Ito ay isang libreng medical center para sa mga manggagawa at kanilang pamilya. Ang unang proyekto ng The Ethan and Lily Foundation. Sa edad na 16, hindi na siya ang batang laging nakayuko. Ang kanyang tindig ay may kumpiyansa at ang kanyang mga mata ay matalino at mapagmasid pa rin, ngunit wala ng bahid ang takot. Gusto ng mga bata ang bagong palaruan, Ma'am Lily, sabi ng isang foreman sa kanya, nakangiti. Ngumiti rin si Lily. Iyon po ang pinakamahalaga. Nakita niya sa di kalayuan si Don Roberto, kausap ang mga pamilya ng mga manggagawa. Wala na ang dating aura ng isang bilyonaryo. Ang kanyang mamahaling suit ay napalitan ng simpleng polo shirt. Ang kanyang tawa ay maluwag at totoo. Sa tabi niya ay si Ethan, isa ng binatilyo, malusog at masigla, na nakikipaglaro ng bola sa mga anak ng mga trabahador. Ang kanilang mga buhay ay nagbago, paikot-ikot, ngunit sa huli ay nagtagpo sa isang mas magandang landas. Nang gabing iyon, umuwi si Lily sa isang simpleng bahay na ibinili ni Don Roberto para sa kanila. Ito ay hindi kalakihan, ngunit ito ay sarili nila. Umupo siya sa kanyang maliit na study table at kumuha ng isang piraso ng papel at sobre. Panahon na. Sumulat siya. Mahal na Ginang Elena, ako po si Lily. Hindi ko po alam kung matatanggap ninyo ang sulat na ito o kung babasahin ninyo. 5 taon na po ang nakalipas. Marami na pong nagbago. Gusto ko lang po sanang malaman ninyo na sa kabila ng lahat, naiintindihan ko po ang sakit na inyong naramdaman. Ang pagkawala ng isang minamahal ay isang sugat na mahirap hilumin. At sa mundong madalas ay hindi patas, minsan ang galit ang tanging paraan para maramdaman nating may kapangyarihan pa tayo. Hindi ko po sinasabing tama ang inyong ginawa. Ngunit hindi ko na rin po dinadala ang galit. Dahil sa nangyari, natuto po kaming lahat. Natuto po si Sir Roberto na makinig. Natuto po akong magsalita. At dahil doon, maraming buhay ang nababago ngayon. Sana po, kung nasaan man kayo, ay mahanap ninyo ang kapayapaan sa inyong puso. Ang pagpapatawad, natutunan ko po, ay hindi para sa taong pinatatawad, kundi para sa sarili nating paghilom. Tinupin niya ang sulat. Kumuha siya ng isang tuyong bulaklak ng sampagita mula sa kanyang libro at inilagay ito sa loob ng sobre, isang simbolo ng pag-asa. Makalipas ang 1 linggo, si Lily ay nakatayo sa isang entablado, sa harap ng daan-daang tao. Isang medalya ng karangalan ang isinabit sa kanyang leeg, ang Youth Leadership Award, para sa kanyang naging papel sa pagtatatag ng foundation.
Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak niya ang mikropono. Sa audience, nakita niya ang kanyang ina na tahimik na nagpupunas ng mga luha sa pisngi. Mga luha hindi ng pighati, kundi ng purong galak. Nakita niya si Don Roberto na tumatangos sa kanya ng may paggalang at nakita niya si Ethan na nakangiti ng malawak at nag-thumbs up sa kanya. Huminga siya ng malalim. Marami pong salamat. Nagsimula siya. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Dati po, akala ko ang mundo ay para lang sa mga taong malalakas at mayayaman. Akala ko po, ang isang tulad ko ay dapat lang manahimik sa isang sulok. Ngunit itinuro po sa akin ng karanasan na ang katotohanan ay walang pinipiling edad o estado sa buhay. Ang isang maliit na tinig, kapag nagsasabi ng totoo, ay kayang magpabagsak ng mga pader ng kasinungalingan at galit. Tumingin siya sa kanyang mga kaibigan. Hindi po ito parangal para sa akin. Ito po ay parangal para sa kapangyarihan ng pakikinig, ng pagpapatawad at ng pagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Pagkatapos ng seremonya, sa ilalim ng mga bituin, nilapitan siya ni Ethan sa hardin ng eskwelahan. Ang galing mo kanina, sabi nito. Salamat, sagot ni Lily. Naalala mo ba yung birthday party ko dati? Biglang tanong ni Ethan. Tumawa si Lily. Paano ko makakalimutan yon? Ibang-iba na ngayon, no? Sabi ni Ethan habang nakatingin sa mga bulaklak sa paligid. Ang hardin na yon, puno ng mga sikreto at takot. Ngayon, parang mas madaling huminga. Tumango si Lily. Tama siya. Ang hangin ay malinis. Ang mga bulaklak ay walang lason. Ang dating anak ng labandera at ang anak ng milyonaryo ay tumayo roon, magkatabi, hindi bilang amo at utusan, kundi bilang dalawang kaluluwang pinag-ugnay ng isang mapait na nakaraan tungo sa isang matamis na kinabukasan. Ang kanilang tawanan ay umaling-awngaw sa tahimik na gabi. Dahil sa isang hardin na puno ng lason, natutunan nilang ang pinakamabisang lunas ay hindi matatagpuan sa agham, kundi sa isang pusong handang magpatawad at magmahal.